kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nagdarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Purihin ng Panginoon. At today is Friday, isang magandang gabi po sa atin lahat. Ito po ang ating Friday JCLD Online Bible Study. At ito po yung likod, Pastor June Cortez. At purihin ng Panginoon, kahit medyo late na po tayong gabi nakapagsimula, tuloy pa rin po natin. So, purihin ng Panginoon at salamat po sa mga regular attendees natin sa ating po Bible Study at sa mga bago nating mga kasama rin. At I pray na magamit po tayo ng Panginoon after listening and after receiving the Word of God through this video.
maipasa po natin sa iba, sa mga friends natin, at parang kayo na rin po ang nangaral. Lahat po tayo ay kasangkapan lang ng Panginoon. Walang matataas sa atin, ang itinatas po natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So purihin ang Panginoon. Maraming po salamat sa gabing ito at sige, bilisan lang po natin. Hindi ko alam kung sino nauna. Hindi ko alam kung sino, no? Pero nandito si Jan, of course, si Jan Nea. Favorite ko yata, favorite mo Jan. Si Jan, Tasya, si Nea din. Good evening po, everyone. Anyways, thank you kapatid, ano? God bless your life. Sister Clara, Carol Aliasas, maaga si Sister Carol, kita kanina. Blessed din po, Pastor Lily. God bless you po, JCMG and family. Thank you, Sister Carol. At si Sister Benilda Gatudan Dumesa. Hello, Sister Benilda. Good evening po, Pastor, sa lahat. God bless po, Pastora, and to everyone. God bless you too, Sister Benilda Gatudan Dumesa. Of course, Sister Francisca Armamento, Sister Ansi, thank you. Nice to see you again. Good evening po, Pastor. And Pastor Lily, God bless po and your family. God bless you too, Sister Ansi. No? Hindi mo ka-depresya, isa nating monitor dyan. Hindi ko magamit. Nandito ba si Dr. Sani Lorenzo Arceo. Gusto na, classmate. Nice to see you again. Thank you, and God bless you. And kamusta na kay Brother Elmer? No? Pagpalain kayo mag-asawa. Nasa Chicago po yan. No? Layo. No? Kala mo sa kabilang natin. So, ingat kayo dyan. Malamang napakalamig pa rin sa Chicago. No? Dito naman sa atin sa Pilipinas, napakainit. Thank you, classmate, Dr. Sani Lorenzo Arceo. Gusto nila kay Brother Elmer, classmate. At si Francis Magbanwan, thank you, Bong. God bless you. Huwag na si Jola. Thank you. At purihin ang Panginoon. Thank you, Bong. God bless you. Pagpalain kayo ni Jola ng inyong buong pamilya. Sister Aida De Castro is watching. Hello, Aida. Sister Aida and Brother. Rosie, marami. Sister Rosie, marami. No? Nandito. Musta kay Sister Suzette? Sister Rosie, marami. No? God bless you. Sister Mar Esguera, no? Bless din po, Pastor. Bless din po, Pastor Dio, at sa lahat po. God bless po. At sa nga pala, Sister Aida, at si Brother Tom, no? Mag-asawa, pagpalain kayo mag-asawa. Thank you, Tom and Aida. At sino pa? Sister Ruby Rabino na dati nasa Middle East ako, tamang-tama yung nandito nga na Sister Ruby, binabaha sa Middle East ngayon. Parang napaka-imposible, init-init, disyerto, biglang binabaha ngayon, no? Hindi natin alam kung bakit may kilos ang Panginoon nagdaloon. So, purihin ang Panginoon. Sister Nelby De Castro, God bless your life, kapatid. Sister Hazel Miguel Narbate, no? God bless you, Sister Hazel Miguel Narbate. Si Brother Jimson Armamento, God bless for everyone. God bless you too, Brother Jimson. Sister Nancy, nice to see you, Sister Nancy Tilapil. Good evening po. Thank you, Sister Nancy. God bless your life, kapatid. Sino pa? Si Reyes, si Frankie, no? Thank you, Frankie. At gusto sa inyong baby dyan. Purihin ang Panginoon. Sino pa? Ito nga, Sister Nelby. Okay, sige po, tayo na. At lumalalim ang gabi.
At pagpalain po kayo lahat at yung po hindi nabasa nandito, pasensya na po ayaw umapir sa aming monitor, no? Pero pagpalain kayo ng Panginoon magpapala po sa inyo. Let us pray, mga minamahal, no? Mag-pray na po tayo. Lord, we come before your presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo, maintindihan namin ang lingwahe ng Holy Spirit. Tonight, Lord, you will fill our hearts with the revelation knowledge of your words, with your Rhema words. And faith comes by hearing, hearing by the word of God. Ang aming pong buhay sa dito mapupuspos ng iyo pong buhay. And your life is an absolute life. No sickness, no disease can stay, can linger in our bodies because our bodies will be filled with the life, with the eternal life of God. We rebuke and we cast out every demonic spirit of sickness and disease na gusto pumasok sa mga tahanan ng mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, we are covered by the precious blood of the Lord Jesus, and we are joined here together with Christ sa kanyang victory. Kami ay kasama at tagapagmatas ni Kristo, and we have authority over the devil in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil po salamat, Panginoon, sa inyo po makapangyarihang pangalan. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Dahil po salamat, Panginoon. Amen and amen in Jesus' name. Amen. Okay. So, salamat po sa awit ni Pastor Luis Baldomaro. At i-convert na po natin sa Bible to ating isang monitor. Okay. Now, ating pong paksa sa gabi ito, dubang napakahalaga. Marami po ang mga churches na especially mga Protestant churches, Catholic at Protestant churches na hindi alam itong ating pong pag-aaralan sa gabi ito, no? Hindi sa tayo ay nagmamagaling o nagmamataas na tayo nakakapagturo ito. Hindi po. All glory belongs to Jesus. Ang ating pong pasalamat ay inireveal sa atin in these last days ng Holy Spirit ang mga magaganda at mga kapakipakinabang na revelation na ito. Anong revelation ng Holy Spirit sa atin? Ito po. Ito ang title. The authority of the believers. Meaning, tayo na kay Kristo, we are the believers of Christ. We have authority over the devil in the name of the Lord Jesus Christ. May authority po tayo. No, ako ay bata pa, sobra akong matatakutin po. Takot ako sa dilim. Takot ako sa sakit. Takot ako sa future. Takot ako sa diablo, takot ako sa multo, takot ako sa horror film, pero paborito ko noon, mga horror movies. Pero, pag uwi ko ng bahay, takot na takot ako. No? So, number one ako matatakutin. No? Maging sa schools namin, takot ako sa mga classmate ko, matangkad ako, pero takot ako doon sa mga classmates ko, binubuli ako. No? Pero, nung ako ay na-born again, at nakita ko, ang mga katuruan nito, naging malinaw at naging buhay sa akin. Ang buhay ko hindi na naging gaya ng dati. No? At gain din kayo. Your life will never be the same again. Pagka naintindihan ninyo ang paksa na ito. Ito po ay napakahalaga. Maraming Kristiyano, ulitin ko, hindi po alam ito at hindi alam kung paano gagamitin ang kanyang authority. Laban sa diablo, laban sa mga demonyo, laban sa mga hukbo ng kadiliman. So, mismong ang Bible ang nagtuturo sa atin. Hindi po ito katang-isip lang. Marami tayong scriptures, no? Kaya lang hindi natin mababasa lahat. Mga supporting scriptures na nagsasabi, we have authority, we who are in Christ, have authority over demonic forces, no? Over the devil and his demonic forces. Meron tayong kapamalaan at kapangyarihan. Why? Because we are now
the body of Christ. We became part of His body. At kaya sinabi sa Colossians chapter 1 verse 18 na tayo po lahat, pag pinagsama-sama tayo mga mananampalataya kay Kristo, we are now called the body of Christ or the church. Church is not a building. Church is people. The called out ones, mga taong tinawag mula sa madilim na makasalanan sa libutan at ginather to become one body of the Lord Jesus Christ. Kaya ang tawag sa church ay the body of Christ. Colossians chapter 1 verse 18 ang sabi, and we are the body of Christ and we have Christ as the head of the body. Inilarawan ng Panginoong Hesus yung very close relationship natin sa Panginoong Hesus. Lahat ng mananampalataya kay Kristo becomes part of the body of Christ. Ano po? So, church is not a building. Church is the body of Christ, spiritual body of Christ. And Christ is the head of the body. Nilarawan niya ang relationship natin sa Kanya kagaya ng physical na katawan. Kita nyo, pag ang katawan na ito, nawala ng ulo, naputol ang ulo ko, wala nang buhay ang katawan. Ganon din ang katawan, kung wala si Kristo, baliwala ang church. At kung ikaw, aalis ka sa church, aalis ka sa katawan ni Kristo, mawawalan ka ng buhay. Sapagkat ang buhay ay nananalaytay, dumadaloy sa katawan ng Panginoong Hesukristo, habang ang katawan ay nakaugpong sa ulo. At ang ulong yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, isa pang larawan ng body of Christ o ng church ng Panginoon, tayo mananampalataya pinagsama-sama ng Panginoon. Ang mahalaga niya, kaya tayo ay pinagsasama-sama ng Panginoon at meron tayong celebration of gathering every Sunday to celebrate the goodness of the Lord. At yan ang araw ng pagsamba natin, Sunday. Ang mga Jew dati ay Saturday, Sabat, ang mga Sabat is Sabat. Pero hindi tayo kasali, utusin ng Panginoon sa mga Jew. Malinaw po yan. At saka natin talakayin yung Sabat. At ang mismo ang mga apostles ang bumago from Saturday worship, ginawa Sunday. Why? Because every time na si Jesus magmamanifest sa kanilang kalagitnaan, it was Sunday. No? It was Sunday. So, hindi natin palalawakin yan. No? So, kaya every Sunday, atin po kinikilala at pinasasalamatan, sinasamba, pinapupurihan ang Panginoong Hesus na tayo ay iniligtas na. No? Ang kagayang kaya dapat kayo ay aatin sa church at manatili kayo na bahagi ng katawan ni Kristo. Kagaya rin po niyan, yung kalipunan na maraming baga, yung coal, yung nagliliyab, burning coal. Kaya nagliliyab yan dahil sama-sama. Once na merong isang coal, burning coal, na inalis mo sa kalipunan na maraming coal, maraming uling na nag-aapoy, alin ang mamamatay? Maraming uling o yung nag-iisang humiwalay? Ang sagot, yung nag-iisang humiwalay, unti-unti mawawala ang apoy niya. Mamamatay siya. Ganon din kung wala tayo sa katawan ni Kristo, kaya manatili tayo nasa katawan ng Panginoong Hesukristo, and we have the assurance of salvation. Kaya nga, yun yan, OSAS, hindi naman ako follower ng OSAS na teaching sa mga Baptist yan. Pero I believe ang OSAS, once saved, always saved, ay totoo as long that you are connected and abiding in the Lord Jesus Christ. Pero sa oras na ikaw ay humiwalay, paano ba humihiwalay ang mananampalataya kay Kristo? By doing or by committing sin, by doing the works of the flesh, at sa pamumuhay na gaya ng pamumuhay na sa libutan, humihiwalay ka sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At delikado yun, you might lose your salvation. Kapag ang mananampalataya ay nag-enjoy, ginagawa niya ang mga gawa ng laman, according sa Galatians chapter 5, verse 19 and 20, na nag-warning si Apostle Paul sa church sa Galatia, na gumagawa ng mga carnality o mga gawa sa laman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kausap niya, Kristiyano. Kristiyano. So, we are saved right now, pero pinapaingatan sa atin ng Diyos
ang ating pong kaligtasan. Ano, work out your own salvation, protect your salvation. Yan ay gift ng ating Panginoon sa ating. Pahalagahan nyo. Huwag yung pababayaan na mag-accept tayo ng pamumuhay sa kasalanan sa libutan. You might lose your salvation. We are saved. Yes, meron tayo assurance of salvation as long as that you are doing the will of God. As long that you are obeying Christ, as long that you are abiding in the Lord Jesus Christ. At hindi ka humihiwalay. Okay? So much for that. Ngayon, buksan po natin ating Biblia sa Genesis chapter 3 verse 15. No. Kulang ang panahon para basahin natin ang lahat ng mga supporting scriptures, pero babasa po tayo ng ilan. Ano? Ibabalik ko lang ngayon. Alam nyo, ang mga mananampalataya, tayo mga mananampalataya kay Kristo ay merong authority of the Lord Jesus Christ. Yung authority ni Jesus ay sharing authority natin. No? Why? No? Why? Kasi we became part of His being. We became part of His body. We are now called the body of Christ. Kumpleto ang Panginoong Jesus. Siya ang head and we are the body. We have the fullness of God in Christ, and Christ have the fullness of us. We are His fullness. So parehas lang. Ngayon, habang tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo, member of His body, kung ano si Kristo, yun din ang katawan. Yes, opo. Kung ano si Kristo, yun din ang katawan. Kagaya sinabi sa 1 John chapter 4 verse 17, as He is, so are we in this world. Kung paano si Jesus na nabuhay sa lupa, ganun din tayo ngayon. At sabi sa Romans 8:17, we became joint heir together with Christ. Kung ano si Jesus, He is the only begotten Son, at ngayon hindi na only begotten Son. Siya ang tawag sa Kanya after He's resurrected from the dead, hindi na only begotten Son, kasi dumami na ang anak ng Diyos. Ang tawag kay Jesus ay firstborn of many brethren. Sa pagiging tao, siya yung kuya natin, firstborn of many brethren. Tayo ang brethren, tayo mga kapatid ni Jesus. Okay? And we became joint heir together with Christ. Kung anong minana ni Jesus na siya ay nabuhay na muli, ay yun din ang pinamamana sa atin. Why? Because we are now the body of Christ. At sinabi pa ni Jesus ang manatili hanggang wakas, magtagumpay hanggang wakas, ay bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Revelation chapter 3 verse 21. No? Verse 20 ba o 21? Revelation chapter 3 verse 21. Ang sino man magtagumpay hanggang wakas, ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa aking trono. Gaya ko naman na umupo sa trono ng aking Ama. See? So, meron trono ang God the Father na hindi pwedeng upuan ng sino man tao o sino mang nilalang sa langit. May mga angels hindi pwedeng upo. Why? Because that is the throne of Almighty God. Ang pwede lang umupo doon si Jesus, kaya sabi ni Jesus, at gaya ko na ako'y umupo sa trono ng aking Ama. Ba't siya nakakaupo doon? Because Jesus Christ is God and He is part of the triune God. We have one God, one being with three personalities or three divine persons, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Kaya it proves that Jesus Christ is God kasi nakakaupo siya sa trono ng Ama. Only God can sit on the throne of the Father God. Okay? Ngayon, ang gusto ni Jesus, tayo mga anak ng Diyos, maging kagaya niya in His humanity. Ano? In His humanity, siya yung kuya natin, the firstborn of many brethren. Pero as Lord, as God, He is our Creator. He is our Savior. He is our Almighty God. Siya ang Creator of the universe. That proves that Jesus Christ is God because only God can create the universe. Mga INC, pakinggan nyo mabuti. Mga JW, pakinggan nyo mabuti. Only God can create the universe. And according to Colossians chapter 1, verse 16, by the Lord Jesus Christ, everything was created, both in heavens and in earth, both the visible and the invisible, all things
in heaven and on earth, everything was created by the Lord Jesus Christ. That means Jesus Christ is the God, our Creator. At yan din sinabi sa John chapter 1 verse 3, without Him, walang malilikha. Okay? So si Jesus ang Creator. Kung siya'y tao lang at hindi Diyos, meron ba taong kaya lumikha ng universe? Common sense lang. Sa simpleng talatang yan, ay dinidibang ng salita ng Diyos ang maling paniniwala ng Iglesia ni Cristo, INC, at ng mga Jehovah's Witnesses at ng iba pang mga kulto na hindi naniniwalang Diyos si Jesus. Sige nga. Lagi nyo kinakatwiran bakit nagutom si Jesus kung Diyos? Bakit napagod siya? Bakit namatay siya sa krus kung siya ay Diyos? Hindi nyo naintindihan kasi ang Biblia Hindi nyo naintindihan yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, na sinabi doon na si Jesus nagpakababa. Hinubad niya. Ano yung hinubad niya? May hinubad si Jesus, sa Greek ay kinoo or kinosis. Meron siyang hinubad sa kanyang sarili and became an ordinary human being that can die on the cross. Bakit siya dapat magkaroon kamatayan? Because He is the one who paid the price of our sins. Through His death, by His precious blood, bayad tayo sa mga kasalanan natin. At yan, effective lang yan kung ang mga tao lalapit, isusuko ang buhay nila sa Panginoong Hesus at tatanggapin nila at sasampalatayanan na si Jesus ang kanilang Diyos, ang kanilang magiging Panginoon at magiging tagapagligtas. You will be saved and you will receive eternal life. Okay? Pero na ayaw lumapit kay Jesus at ayaw manampalataya na si Jesus ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas, sorry na lang mga kapatid, you cannot be saved. Unless you believe that Jesus Christ is God, He is Lord, He is Savior, God who became a man, walang kaligtasan. Kailangan po yung prerequisite niya for our salvation. You must believe that Jesus Christ is God. Sabi sa Romans 10 verse 9, if you will confess that Jesus is Lord, you will be saved. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, ikay maliligtas. Sa wikang Hebreo, yung sa wikang Griego, yung salitang Lord ay Kurios. Sa Hebrew, yung Lord ay Yahweh. That means Jesus Christ is the Yahweh of Old Testament. See, lahat ng appearances, manifestations of God under the Old Testament, walang iba yan kundi si Jesus. Si Jesus yun. Yung nagpakita kay Abraham, yung nagpakita kay Moses, nakipag-usap kay Moses, yung Diyos na humati ng dagat na pula, lahat ng yan, lahat ng ipaggawa ng himala, si Jesus lahat yan. Maniwala kayo. Okay. Ngayon, tayo ngayon, Romans 8:70, we become joint heir together with Christ. So, everything na namana ni Jesus o pinamana sa kanya ng Ama ay para din sa atin. Okay? Kailangan maging tao siya para magmana siya ng kaharian ng Diyos at ng lahat ng riches and wealth of God's kingdom ay manahin niya. Even the authority of God on this planet, manahin niya. Even the anointing of God ay magtamo siya. He was anointed by the Holy Spirit. As God, hindi niya kailangan anointing kasi siya nga ang God. Siya nga God. Pero as man, kailangan niya siya ay i-anoint. Para ano? For our sake. Para lahat na nagkaroon siya o minana niya ay makabahagi tayo. Lagi yan na siya, sabi ko, meron tatlong dahilan why Jesus became a human being. Number one, to pay the price of our sins through His death on the cross. Number two, to destroy the works of the devil. No? Hebrews 2:14 and 1 John chapter 3 verse 8, to destroy the devil and to destroy the works of the devil. Number 3, so that we might become joint heir together with Christ. At isa sa minano natin, ang kaharian Diyos, ang langit. Hindi magtatagal. We're going there. No? Rapture of the church. Okay. So, kasama sa minana natin kay Jesus, doon siya nabuhay na muli, ay yung kanyang anointing at yung kanyang authority at yung kapangyarihan na nasa kanya through the anointing of God
ipinapasa sa atin ng mga katawan ng Panginoong Hesus. So, in other words, we have the authority of Jesus, we have His anointing, we have His power. And all we have to do, sabi ni Jesus, ang gagawin nyo lang is to believe in the name of the Lord Jesus Christ and declare the name of Jesus sa harapan ng mga problema, sa harapan ng kalaban, sa harapan ng spiritual warfare, sa harapan ng diablo. Declare the power of the name of Jesus, at lahat sila ay susuko sa pangalan ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 17, no siya'y nabuhay na maguli, in my name you will cast out demons. In my name you will lay hands on the sick and they will recover. No? Sinabi niya yan, no siya'y nabuhay na maguli. At sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority, lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa, ibinigay na sa akin. No? Kailangan bigyan siya ng authority both in heavens and on earth. Kailan? Nung siya nagkatawang tao. And now, nung ang kanyang katawan tao ay nawala na at siya nabuhay na maguli, napalitan ng glorified body, yun nga niyang kanyang authority and power and anointing ay ipinapasa sa atin sa kanyang katawan, spiritual body na nandito pa sa lupa. At ang spiritual body na yan, tayo pong mga mananampalataya, we, the Church of the Living God, we are the body of Christ. And we can exercise our authority over demonic spirits, over the devil. Sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Okay? At mamaya, balikan natin yan kung paano minana ni Jesus ang kanyang authority at kung paano ipinasa sa atin. Ngayon, balikan natin mula sa pinakaumpisa. Nung nilikha ng Diyos, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, ito madalas kong kinokode. Ito pong talata na ito, no, sa Psalms, sa mga awit, talata 8, kapitulo, chapter 8, verse 5. Chapter 8, verse 5 and 6. Ito po sabi, sino kaya itong dumarating mula sa ilang nakahilig sa kanya? Parang mali. Ay, iba pala ito. Awit ng mga awit pala. Song of Solomon pala ito. Nalilito sa Tagalog. Salmo pala. Chapter 8, verse 5 and 6. Sabi dito, patungkol sa tao, sa atin, ginawa nyo kaming mababa ng kaunti. Ito, verse 4 muna. Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? What is, sa NIV, what is mankind that you are mindful of him? Or mindful of them? Human beings that you care for them, referring to us, mga kapatid. Yung pinagmulan, yung pagkakalikha sa atin, mataas. Ginawa nyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Sa Greek ay Elohim, meaning God. So, ang tamang translation, I believe, is ginawa nyo kaming mababa ng kaunti sa Diyos. No? Sumisigunda pala tayo sa ating makapangyarihan Diyos. Sapagkat tayo as, human beings, tayo ang the crown of God's creation. We as His trophy. Tayo ang kagalakan ng pagkalikha ng Diyos. We are His masterpiece. Kaya sabi, you have made them a little lower than God and crown them with glory and honor. Nung nilikha ng Diyos ang unang tao, si Adam and Eve, sabi dito,
and crown them with glory and honor. Yung salitang crown ay sa Hebrew ay atar, means to surround, to encircle. So si Adam and Eve surrounded with glory and honor of God. They were surrounded with the glory of God, and that glory was the Shekinah glory of God, the presence of God surrounding them. No? Nakapaligid. Atar means to surround, to encircle, to cover. No? At yun ang covering ng unang tao na si Adam at si Eva, our first parents. Their covering, their clothing was the glory of the living God. Kaya after na sila magkasala, namulat ang kanilang mga mata at nakita hubot-hubad sila. The glory of God has departed, umalis, because they committed sin. Ang presence ng Diyos hindi pwedeng sumama sa kasalanan because God is too holy. At umalis ang presence of God, umalis sa Shekinah glory of God kay Adam and Eve, at sila ay nahubaran, wala silang natural na damit. Kaya sa lahat ng creation Diyos, mga hayop, birds, meron silang clothing, mga balahibo nila o yung mga feathers nila. Mga aso, may mga balahibo. Crocodile, makapal ang balat. Shark, makapal ang skin niya. No? Lahat may covering, may clothing. Kita niyo yung mga shark, yung mga kahit sa mga nagyayelong tubig, nakakatagal. Kasi design yung kanilang covering, yung kanilang balat sa malamig na gano'n. No? So lahat ng animals may covering, lalo na yung porcupine. Ano? Porcupine ba yun? Pag may kalaban, biglang nagiging parang karayong tumatarak yung mga balahibo niya, nakakatusok. No? Porcupine nga ba yun? Okay. So mayroon siyang clothing at meron pa siyang protection. May weapon pa. No? So, only human beings by nature ay walang damit. Kaya kailangan natin magpatahi o bumili ng damit na kagaya nito. Pero sa simula, binigyan na tayo ng damit. That is the atar of God or the glory of God. Or the Shekinah glory of God. Covering us, surrounding us, encircling us. That was the first parents. Hindi pala tayo. Pero yung glory na yun, the good news is this. Pamulang na buhay na maguli si Jesus, na-restore ang glory na nawala sa tao. Yun nga lang, hindi natin nakikita with our physical eyes, but we are surrounded with God's glorious presence. Ang makakapagsabi po niyan, yung mga nag-demon possessed. Every time nasa spiritual way, pag nagpapalay sa demonyo, hindi sila makatingin, nakaganon. Para si Dracula. Ngayon tumingin ka sa akin. Hindi makatingin. Alam mo bakit? After the deliverance, tiyatanong ko yung na-demon possessed kasi nag-aagaw yung consciousness and yung possession, no? At natatandaan niya nangyayari. Sabi ko, kapag ba't hindi ka makatingin sa akin? Eh, nakikita ko po, covered kayo with bright, very bright cloud, parang sikat ng araw. Natatakluban daw ang mga anak ng Diyos. We are clothed, covered by that bright cloud, bright cloud, and that was the glory or the Shekinah glory of God. Our covering, our clothing, our protection. Okay? Now, bumabalik yun kapag ikay na kay Kristo na. So, ang makikita natin dito, yung first man, Adam and Eve, mataas ang posisyon, mataas ang kinalalagyan. Mababa lang ng konti sa Diyos. So, ang second sa level, from God, sumunod na ang tao. Then, sumunod na ang angels of the Lord. Then, si Satan and his demons sa ibaba at pinakamababa animal kingdom. At ang tao pinababa ng kasalanan, naging parang, yung iba parang hayop, ng rape, pumapatay, masahol pa sa hayop, pinababa ang kalagayan. Naging parang animals. Pero once ang isang tao na born again, pinangakaroon ng Diyos, ibinabalik siya ng Diyos doon sa original state, original posisyon. Nasa ibaba ng Diyos. We are under the authority and presence of God. Pumapangalwa tayo sa Diyos. Kaya nga pinagtatalo ng mga theologians, sino mas mataas? Mga angels of the Lord o ang mga tao? Sabi ko, hindi na dapat pagtalunan yan. Common sense lang.
Nung hindi pa tayo Kristiyano, of course, mas mataas ang mga angels of the Lord. Mas mataas nga sa atin si Satan, ang mga demonyo eh. Alipin tayo. No? Ni Satanas ng mga demonyo at ng kasalanan. But now we are in Christ. Hindi na, itinaas tayo ng Panginoon. And we belong to Jesus. We are His possession. And we are called the body of Christ. No? Kaya sabi ko, ngayon na kay Kristo tayo, mataas ang kalagayan natin. Why? No? Mas mataas pa nga sa mga angels. Why? Isa lang simpleng tanong. Sino mataas? Si Jesus o mga angels? According to Book of Hebrews, mas mataas, greater, si Jesus, of course. No? Sa pagiging Diyos, at even in His humanity, mataas pa rin si Jesus. And now that we are in Christ, we are part of His being, we are part of His body. Ano tayo ngayon? Di kasama ng Panginoong Yesus, tayo katawan eh. Spiritually speaking, ang posisyon natin, we are now seated together with Christ in heavenly places. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Nabuhay tayong kasama ni Kristo, umakit sa langit kasama ni Kristo, at umupo sa kanan ng Ama kasama si Kristo. We are now seated together with Christ on His throne. Yun ang posisyon natin. But time will come, pag tayo ay nakuha ng Panginoon, na-rapture na ang church, literal makikita natin that we will be sitting on the throne of the Lord Jesus Christ. Revelation 3:21. Okay? So, kung tayo ay merong trono, that means we have also our kingdom. And our kingdom is the kingdom of the Lord Jesus Christ. At kung kayo may trono, that means you have authority. Kanino bang upuan yun? Trono na yun na pinamamana sa atin. The throne of the Lord Jesus Christ. So that means bahagi tayo ng kanyang paghahari. At sabi sa Biblia, we shall reign together with Christ forever. And even in this life and in the life to come, we will live and reign together with Christ. And we have His authority, we have His anointing, and we have all the riches and wealth of God's kingdom because of Jesus. Lahat ng pinamana kay Jesus belongs to us now. No? Kaya hindi tayo basta-basta. Tayo ang may-ari ng buong universe, tayo ang may-ari ng kaharian ng Diyos because we belong to God, we belong to Jesus. At tayo ay anak ng Diyos. Kung ano meron ng Ama, yun ang pinamamana sa anak. Kaya ang yaman-yaman natin, mga kapatid. Amen. Okay. Now, pinababa ng kasalanan ang tao, pero itinaas tayo pabalik sa mataas na posisyon nung si Jesus ay magtagumpay at si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Okay? Now, merong basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Okay? Ang sabi dito, ito yung nagkasala si Adam and Eve, no? Then kinausap ng Diyos si Adam, si Eva, at yung serpent, ang ahas. Alam niyo yung ahas na yung tinawag na ahas, tagal ko pinag-isipan yun. Kasi si Satanas nangangailangan ng physical body to step on the ground of planet Earth. Kasi spirit beings has no right to step on this planet. Sabagat ang planet Earth is a physical world, belongs to physical people like us. Pero, nung magkasali si Adam and Eve, na-turn over kay Satan ang planet Earth. Even the authority of man, nakuha ni Satanas. But once na ikaw ay na kay Christ na, everything, lahat ng bagay na nawala sa iyo, ibinabalik ng Diyos. Yung posisyon mo bilang anak ng Diyos, napabalik na. No? Yung posisyon natin. Yung connection natin sa Diyos, napabalik na. We are now part of the body of Christ. At kung ano si Kristo, as He is, so are we in this world. 1 John 4 verse 17. See? We are joint heir together with Christ. Romans 8:17.
And we will reign together with Christ forever sa buong eternity. We will reign in this life and in the life to come with the Lord Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 17. Okay? So, ngayon, basahin natin ito, sabi ng Panginoon sa Diablo, kay Satanas, na kumuha ng katawan ng serpent. Pinuses niya yung katawan, physical body of that serpent, ng snake, para magkaroon siya ng chance na makahakbang tumungtong sa planet Earth at maloko niya ang tao. Kaya nga, hindi basta makatungtong ang Diyos sa planet Earth after na makuha ni Satan ang tao. Sapagkat ang planet Earth pinamana ng Diyos sa tao. Pero nung sumama si Adam and Eve kay Satanas, naging pag-aari ni Satanas si Adam and Eve. Hindi lang yan, kundi lahat ng generation na ipapanganak belongs to the devil, and they will inherit eternal judgment sa lake of fire. Lahat ng tao, walang exempted, pinakamabait ka na, still you will go to the lake of fire. Kaya nung makita ng Diyos na, madaming pupunta sa impyerno, madaming hahatulan sa lake of fire, bumaba ang Diyos at para makatungtong siya sa planet Earth, kinailangan niya magkaroon ng katawan. At sa pamaraan ng isang legal na paraan, nagkaroon ng katawan si Jesus. Sa anong paraan? Ang Holy Spirit ay lumimlim kay Mary nung kinausap ni Mary si Angel Gabriel na dala-dala ang salita ng Diyos, and that word of God carried by Angel Gabriel was the seed of God. Mary, magdadalang tao ka at manganganak ka ng batang lalaki, tatawagin mo ka ng pangalang Emmanuel or Jesus. Sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Engaged to be married pa lang ako sa aking boyfriend. Dalaga pa ako. Ganito yun. Lilimlimang ka ng banal na espiritu hanggang sa ikay magbuntis at makapanganak. Ganun pala. Oo nga. Nung manampalataya si Mary, dahil naintindihan niya ang mensahe ng Diyos, that message was the seed of God. Ang sabi ni Mary, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Immediately, that word of God, carried by the angel of God, immediately entered into the womb of Mary, and that word, that seed of God, becomes Jesus. See? Si Jesus yun. Jesus became a man. Okay? At siya naging tao, nagkatawang tao, para magkaroon siya ng authority sa planet Earth through that physical body and makatungtong siya. Kita nyo, nung naging tao si Jesus, He can preach the kingdom of God. He can heal the sick. He can raise the dead. Malaya si Jesus kasi may katawang tao na siya. Our physical body, our human physical body gives us authority on this planet. Pag nasira ng katawan natin, hindi na tayo pwedeng mag-stay sa planet nito. Naintindihan niyo po ba? See? Kaya si Jesus nangailangan ng physical na katawan para makatungtong siya sa planet. Kaya mapapansin nyo, nung nagkaroon ng katawan si Jesus, lahat ng pinagagawa ng Ama, nagagawa niya. He could heal the sick, He could cast out demons, He could raise the dead, He could do signs, wonders, and miracles because He has that physical body. Pero take note, nung ang katawan ni Jesus ay mapalitan na ng glorified body, katawan na pang eternity, katawan na panlangit, katawan na panghabang buhay, na maninirahan tayo sa new heavens and new earth, that spiritual body, that glorified body, yun na ang katawan ni Jesus na siya nabuhay na muli. Pansinin nyo, nangaral pa ba si Jesus? Hindi na. Nagpagaling pa ba siya ng mga may sakit? Hindi na. Bumuhay ba siya patay? Hindi na. Nagpakain ba siya sa 5,000 uli? Hindi na. Bakit? Hindi na siya, ang kanyang glorified body ay pang eternity, pang future,
and has no right to do the things that man can do. Only man, only human beings can do those things. Preaching the gospel, healing the sick. Bakit? We have this physical body. Nung napalitan ng glorified body si Jesus, umistap na. Hindi na siya gumagawa ng himala. Through his physical body. Hindi na. Glorified body na. Ang ginawa ni Jesus, yung kanyang misyon, yung kanyang anointing, ipinasa niya sa church. Kaya sinabi na, go into all the world. Yung ginagawa ko, kayo na yung magtutuloy. I preach the gospel, go and preach the gospel. I heal the sick, go and heal the sick. I cast out demons, go and cast out demons using my name. Tayong may physical body, ang ngayon, ang gumagawa ng ginawa ni Jesus na pakikipaglaban sa diablo and also for healing the sick and doing signs, wonders, and miracles. Okay? So, dagdag yan, our physical body gives us authority on this planet. Kaya pag nawala ang physical body, nabulok o nagkasakit na sira, bumigay na, hindi na kayang tumagal sa planet, aalis na yung katawan, aalis na yung spirit and soul natin. Pupunta sa spirit realm, sa lugar ng mga nawalan na ng katawan. Okay. Now, sabi dito, verse 15 ng Genesis chapter 3, and I will put enmity between you and the woman. Sabi kay Satanas, pagkakagalitin ko, no? Pag-aawayin ko, ikaw at ang babae, at between your offspring, those children of the devil, at children of God. And he will crush your head. The Son of Man, referring to Jesus, will crush the head of the devil. Jesus will destroy the kingdom of the devil. Jesus will destroy the devil himself. And you will strike his heel. Si Satan ang nagpapako kay Jesus, the devil is, sabi niya, will strike his heel. Pero that Son of Man na pinrapisay dito will destroy the devil. At nangyari yan when Jesus died on the cross and was resurrected. See? At ayon sa Colossians chapter 2 verse 15, doon si Jesus ay nabuhay na maguli, sinamsaman ng weapons sinamsaman ni Jesus ng weapons si Satan. And Jesus defeated the devil when he resurrected from the dead. At sinamsaman ni Jesus ng sandata. Iniwan ni Jesus Satanas sa hayag na kahihiyan, defeated, lungay-ngay, talunan si Satanas. Nung iniwan ni Jesus, and Jesus became a conqueror. Bakit? Sapagkat siya lumaban. Yung victory nga, pinasa sa atin. Sa Bible, Romans chapter 8, verse 35-38, tinatawag tayong, we are now more than conquerors. Si Jesus ang conqueror, tayo ay more than conquerors. Bakit si Jesus ang conqueror? Siya yung nakipaglaban. Bakit tayo more than conquerors? Kasi wala ka namang ginawa eh. Pero bigyan ka ng tagumpay, ipasa siya yung tagumpay, hindi more than conquerors ka. Para si Manny Pacquiao at saka si Jinky. Si Manny ang lumaban, natalo niya, knockout niya yung kalaban niya, then binigay sa kanya championship belt plus $50 million. No? Pagdating ng bahay, sabi ni Jinky, akin na yung blessing. Turn over si Manny, $50. At $50 million. Yung bump price, $50 million. Nakuha niya sa victory. Si Manny ay conqueror. Si Jinky, more than conqueror. Okay. Wala namang ginawa eh. Pero nagkaroon siya ng blessing. Tayo, wala tayong ginawa, pero biniless tayong Panginoon. Through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay? Ngayon tayo po ay nakikristo na. Lahat ng nawala sa atin, ibinabalik na po ng Panginoong Jesus. Yung authority ni Jesus belongs to us. Yung anointing ni Jesus belongs to us. Yung power ni Jesus
na kanyang tinanggap when He was anointed by the Holy Spirit belongs to us. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Acts chapter 1 verse 8, 120 believers kinausap ni Jesus bago siya umakit sa langit. Sabi niya, Go and preach the gospel to all nations. No? And those who will believe, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero, sandali lang. Sabi ni Jesus, and in my name you will cast out demons. Mark 16 verse 17. Pinagsasama ko yung mga huling week salita ni Jesus sa Matthew 28 at Mark 16. Pinagko-combine ko. Sabi na, go into all the world. Sabi ni Jesus, lahat ng kapamalaan sa langit sa lupa, ibinigay na sa akin. So, nung sinabi niya, lahat ng kapamalaan sa langit sa lupa, binigay na sa akin. Kaya, hindi niya sinabi na akin yung authority. Kasi nga, bilang tao, no? Bilang tao, kailangan maipasa niya sa mga tao ang lahat ng authority both in heavens and on earth. Kaya nung siya ay nabuhay na buguli, tinanggap niya yung buong authority both in heavens and on earth at ipinasa niya yan sa kanyang katawan. Kung ano meron ng ulo, yun ang meron ng katawan because we are now the body of Christ. So, nasa atin ngayon yung all authority both in heavens and on earth. Meaning, we can use His authority against the devil and all demonic spirits. Magagamit natin. Sa paraan ng ano? Paano natin magagamit ang authority that belongs to Jesus at mag-manifest at magamit natin yung authority and power niya? Simple lang. Si Jesus ang nagsabi by using His name. Mark 16 verse 17, in my name, in my name you will cast out demons. See, we have no authority over the devil and his demonic host. We can cast them out. Yes. Tingnan nyo, may pakikita ko sa inyo, ha? May pakikita ko sa inyo. Sa Jude, aklat ng Jude. Aklat ng Jude. Judas sa Tagalog. Jude chapter 1 verse 9. Alam mo, ito si Judas, hindi ito Judas Iscariote, ito ay Judas na kapatid ni Jesus. Parang si James Santiago, kapatid ni Jesus. Verse 9. Ito sabi, kahit na si Mikael, si Archangel Michael, na pinuno ng mga anghel, chief ng mga angels of God, ay hindi nanlait ng ganoon, sapagkat nang makipagtalo siya sa dyablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises. Pinagagawa nilang bangkay ni Moses. Bakit kaya? Saka natin talakay niya. Basta nag-aagawa sila. Hindi siya nanghas umakusa nang may panlalait kay Satanas. Bakit kaya? Sa halip, sinabi lang niya, sawayin ka ng Panginoon. Satanas, sawayin ka ng Panginoon. The Lord rebuke you. Nung nagka-encounter si Archangel Michael at si Satanas, hindi nga malabanan o ma-rebuke si Satan eh. In the name of Yahweh, I rebuke you. Hindi eh. Hindi siya mangahas. Bakit? Tanda nyo, si Satan dating archangel and cherub yan. Mataas yung posisyon niya. In charge siya sa worship or sa music ministry sa heaven. Pero gusto niya maging kagaya ng Diyos. Kaya siya ay nag-rebelde at humiwalay sa Diyos. Ako'y naniniwala na yung anointing na dala-dala ni Satan sa planet Earth
is the anointing of Adam. Bakit? Kasi nung sinuko ni Adam ang kanyang pagkatao kay Satanas, everything na pag-aari ng tao, ang planet Earth, ang authority, ang anointing, ang wealth na binigay ng Diyos sa kanya, lahat napapunta kay Satanas. And Satan became the father of Adam and Eve. Hindi lang si Adam and Eve, the whole generation. Kaya alam nyo, bago natin nakilala ang Panginoon, we are children of the devil. Tawag sa atin, children of God's wrath. Ephesians chapter 2, verse 2. And we are children of the devil. John chapter 8, verse 40 and 44. Kaya anong solusyon ginawa ng Diyos para makawala tayo sa pagiging anak ng Diablo? Kailangan mapalitan yung pagkatao natin. Sa anong paraan? Through the new birth, you must be born again. Except naman, be born again, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. You must be born again. It is a must that all people must be born again. Ngayon, nung tayo na born again through the Lord Jesus Christ, nung tayo ay na born again, hindi na po tayo anak ng Diablo. We are now called the children of God. John chapter 1 verse 12, na sino masumampalataya kay Jesus ay binigyan ng kapamahalaan na tawaging anak ng Diyos. Tayo po yun. At Romans 8:17, now as children of God, we became joint heir together with Christ. Bilang anak ng Diyos, naging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. See? May taas sa posisyon natin. Nasa taas tayo. At kaya nga, ang mga angels of God ay maglilingkod sa atin. Bakit? Kasi mataas ang posisyon natin. See? Sinabi sa Bible that the angels of the Lord maglilingkod sa atin. They will minister to our needs. See? At isa pa na hindi alam ng marami, as part of the body of Christ, at kung ano si Christ, ganoon tayo, we have the right, the privilege to call upon the angels of the Lord, to call legions of angels during spiritual warfare. At meron tayong right and authority to command the angels of the Lord. Yes, nasa Bible yan. Wala lang tayong tignan. Okay? Now, bakit nga? Balik tayo kay Michael at saka kay Satan. Ba't hindi ma-rebuke ni Michael si Satan? Kasi dala-dala ni Satan ang anointing ni Adam. Tandaan nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, mataas pa sa mga anghel. Ngayon, nakuha ni Adam ni Satan yung authority ni Adam, nakuha yung anointing ni Adam. At kung naka-intact pa sa kanya ang anointing of an angel as cherub, kung hindi pa binawin Panginoon, plus the anointing of Adam, nakuha niya. Bay matindi nga. May power din ang Diablo. Kaya nung humarap si Angel Michael, hindi na ma-rebuke. Bakit? Mas mataas ang anointing ni Adam kaysa angel. See? Bakit tayo namang Kristiyano, the body of Christ, the church of the living God, bakit pinagtagubilinan tayo at inutusan tayo ng Panginoong Hesus that in my name, use my name, in my name, you can cast out demons. You can cast out even Satan himself by using my name. Bakit tayo may authority to cast out demons? Ang angels, wala. Sinabi na lang ni Angel Michael, sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi nga rin siya makapangahas na sa power si Satan, gamitan ng authority. Why? Because the devil has the authority of Adam. Bakit tayo pwede natin i-command ang Diablo?
We can cast out Satan. We can cast out demons. We can cast out those fallen angels. Why? Number one, because we have the authority of Jesus. The authority of Jesus belongs to us. Number two, we have the anointing of the Lord Jesus Christ. And the anointing of Jesus is higher than the anointing of Adam. Therefore, our anointing, the anointing of Jesus upon our lives is mightier, higher, greater than the anointing of the devil na dala-dala niya ang anointing ni Adam. Because we are greater. Our anointing is greater than the anointing of Adam. That means greater the anointing of the devil. Na dala-dala ang anointing ni Adam. That's why we can cast him out. We can rebuke him. As we declare the name of Jesus, bahag buntot, tatakbo ang diablo. Ang kondisyon lang sa atin ng Diyos, always linger in the presence of God. Abide in Christ. Submit your life to God. No? Yun lang ang kondisyon ng Panginoon. Kaya sabi sa James chapter 4 verse 7, draw near to God and He will draw near to you. Ano pa? Tingnan nga natin, mga kapatid, sa James chapter 4 verse 7, tingnan nyo sabi, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Submit yourselves to God. No? Then, resist the devil and he will flee from you. Mas nauna muna yung salitang submit yourselves to God. Bakit? Pag hindi ka nag-submit sa Panginoon, you will lose your anointing. You will lose your anointing. You must first submit yourself to God. Pasakop sa Diyos. Then, eto na, sa spiritual warfare, resist the devil or rebuke the devil. Fight the devil. And he will flee from you. Tatakbo siya. Takot siya sa'yo. Bakit? Kasi you are submitting your life in the hands of God. See? Kaya sabi ng Panginoon, sa verse 8, come near to God and He will come near to you. At lumayo tayo sa kasalanan. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi dito. So mga kapatid, yan ang dahilan. At excited tayo sa ginawa sa atin ng Panginoon. Imagine, the anointing of Jesus is our anointing. His power and His authority belongs to us. Why? Because we are now the body of Christ and Christ is the head of the body. Now, tingnan natin ang Philippians sa ating pagtatapos. Philippians chapter 2, verse 7. Verse 8. And being found in the appearance as a man, si Jesus po yan, He humbled Himself. Yan ang sikreto ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, humility. He humbled Himself and becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place. Kailan itinaas ng Diyos si Jesus? When Jesus humbled Himself and became a man. Kung hindi siya nagkataon tao, hindi niya kailangan magpakababa kasi siya ang God Almighty, the Creator of heavens and earth. Sinabi lang dito na binigyan siya ng authority ng Ama at itinaas siya. He was exalted by the Father. Sabi ng mga kulto, o kita nyo, tao lang siya. Bakit? Itinaas lang siya ng Ama. Binigyan lang siya ng authority. Sino ba mataas? Yung nagbigay o yung binigyan? Siyempre yung nagbigay. Sino bang nagtaas? Sino ba mataas? Yung nagtaas o yung itinaas? Siyempre yung nagtaas. Kita nyo, tao lang si Jesus. Sabi ng Jehovah's Witnesses, kita nyo, He was only a created God. Abay, mali yan. And si Jesus daw ay created God. Created to be, and became God. Sino lumikha sa Kanya bilang Diyos? Ang Diyos Ama, sabi ko sa Kanya. Abay, ang inyo palang Diyos, manggagawa ng Diyos-Diyosa. Inamin nyo, iisa lang ang Diyos nyo, ang God the Father. Tapos biglang nagkaroon ng another God, si Jesus. At sabi niya, ang Diyos ang gumawa kay Jesus to become God. Ay di manggagawa ng Diyos-Diyosa ng Diyos nyo. Ay idol worshiper pala ang Diyos nyo.
Hindi ganon, mga kapatid. Jesus is God forever and ever, mula sa pasimula hanggang sa walang katusan. Kinuha nga niya yung title na Alpha and Omega. Only God can claim that title. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Only God can claim that title. And Jesus claimed that title. Why? Because He is the Almighty God. Revelation chapter 22, verse 13. I, Jesus, ako si Jesus, nagsasabi nito, I am the Alpha and Omega. Title nyo. Inamin ni Jesus, bago isara ang Bible, sa last page of the Bible, inamin niya na siya si Yahweh. Okay? Now, naging tao siya so that we might receive His inheritance, including His authority, His riches and wealth, His power, His anointing. So, alin ang mataas na anointing? Anointing ni Jesus o anointing ni Satan na ninakaw niya kay Adam na siyang anointing of man? Siyempre, mas mataas ang anointing ni Jesus. Therefore, we don't have the anointing of Adam, but we have the anointing of Christ, which is higher and greater and more powerful than the anointing of Adam na ninakaw lang ni Satanas. Kaya nga, ang labanan dyan, in the name of Jesus, we can cast out demons, we can cast out the devil. At sa verse 10, Philippians chapter 2, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Na sa pangalan daw ni Jesus, pamula nung itinaas si Jesus, sa pangalan niya, lahat ng tuhod ay luluhod, mga nilalang sa langit, mga angelic host, mga nilalang sa ibabaw ng lupa, tayo mga tao, mga nilalang sa ilalim ng lupa, mga demonic spirits, lahat ay luluhod, susuko sa pangalan ni Jesus. See? Sapagkat nung siya ay itinaas, ibinigay sa kanya ang pinakamataas, pinakamarilag, at pinakamakapangyarihang pangalan, and that name now belongs to Him. And that name is Yeshua or Jesus. Alam niyo po ba, dito ako magtatapos. Yung pangalan Jesus, before He died on the cross and before He was resurrected, ordinary name lang yan. Kapangalan nga niya si Joshua. Nung panahon yan, nung buhay pa si Jesus, ang dami ng pangalan Yeshua. Yes. Pero alam niyo, after He resurrected from the dead, and now sa the right hand of the Father, ibinigay sa kanyang pinakamarilag, pinakamataas, pinakamayamang pangalan, at pinakamakapangyarang pangalan, both in heavens and earth. At ang pangalan niya ay Yeshua, or Jesus, or Jesus, or Jesus sa Greek. Yan ang pinakamataas pangalan. At yan ang pangalan ng Diyos na ibinigay sa atin para gamitin natin during spiritual warfare at para tawagan natin so that we can enter into the presence of God through that name. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No person can come to the Father except by me. So, ang ating bisa patungo sa kaharian ng Diyos at sa presence ng Diyos ay ang pangalan ni Jesus. Yes. Parang passport at visa. Kahit may passport ka, pero wala kang visa, hindi ka papapasukin sa Amerika. Kailangan may tatakang visa. Kahit sabi mo, may passport ako, bali wala, kailangan may tatak na visa. Ang passport, yan ang religion, parang religion. Ang visa, yan ang pangalan ni Jesus. Kung ang religion mo, wala at hindi tinata si Jesus, fake na religion yan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Only the name of Jesus, yung nagdadala ng pangalan ni Jesus, can enter into the kingdom of God. Kaya kung ang religion mo, hindi tinataas si Jesus, you will go to hell. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang mga religion na excuse me, ano ba ang mga religion na hindi tinataas ang pangalan ni Jesus? Sa kanila, ordinary human being si Jesus. Sa kanila, prophet lang si Jesus. Islam, hindi tinataas ang pangalan ni Jesus. Buddhism, Hinduism, Taoism, and thousands upon thousands of religions of the world, hindi nagtataas sa pangalan ng Jesus.
only Christianity exalting the name of Jesus. Tayo lang mga disciples sa Panginoon. See? And only the name of Jesus can save us. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa langit, sa baba ng lupa, na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus. At dito ako magtatapos. Alam niyo po ba, lahat ng kapamalaan ng Ama ay inilagay sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng ating Diyos inilagay sa pangalan ni Jesus. All God's riches and wealth, all the riches and wealth of God's kingdom, nasa pangalan ni Jesus. God's omnipotent is in the name of Jesus. God's omnipresent is in the name of Jesus. God's omniscience is in the name of Jesus. Nasa pangalan ni Jesus ang lahat ng knowledge, wisdom. Nasa pangalan ni Jesus lahat ng kapangyarihan. Nasa pangalan ni Jesus lahat ng kayamanan, ng langit, ng kaharian ng Diyos. Everything, lahat nasa pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus ay back up ng trono ng God the Father, back up ng kingdom of God. That's why every time we use the name of Jesus, back up tayo ng kaharian ng Diyos. Nothing to worry, nothing to fear. Just declare the authority and power of the name of Jesus, because God has given us authority over the devil and over all the hosts of darkness. We have the power and authority of the name of Jesus. That name belongs to us, and we have His authority, His anointing, His riches and wealth, His kingdom, His life. Lahat ng yan, pinamana sa atin. And we will reign together with Christ sa buong eternity, forever and ever. Amen. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyo pong biyaya na kami po nakapag-aral ng iyong salita, kahit po medyo ginabi na kami. Pagpalain mo ang video na ito na maisalin, mailipat at maipadala o ma-share sa ibang mga kapatid, especially sa abroad na wala silang papakinggan sa itang Diyos. Lord, empower this video, anoint this video, and Lord, ishare namin ito in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo mga kapatid na nanatiling nakikinig sa gabi ito ng iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, heal those people who are sick right now. In Jesus' name, may the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all, mga kapatid.